Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang panonood. Please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, Senator Risa Hontiveros, dahil sa kanyang billboard, mga DDS, pinutakte, at ang mga diehard Duterte supporter, na-insecure nga ba kay Risa Hontiveros? Dahil si Sara ngayon ay sirang-sira na dahil sa confidential fund. So yan guys, yan ang topic natin ngayon. So yan guys, kasi naglabas kasi ng billboard itong si Senator Hontiveros. So actually, mga grupo to guys. Ang grupo nila ay yung atin ito, yan ang nakalagay dyan guys, atin ito ang kanilang grupo, nilaunch nila kasi para suportahan ang mga mangingisda sa West Philippine Sea na ating ipinaglalaban. So alam naman natin guys, mainit ngayon ng West Philippine Sea dahil sa pambubuli ng China sa atin. So sabi ng mga DDS, ang aga naman mga panyo tong si Senator Hontiveros, sabi ngayon, diba? Mayroon pa nagsasabi, ang epal naman nito. So parang na-insecure talaga sila kasi nga sa panahon ngayon kasi, 'di ba? Sinasabi nila na nangangampanya itong series sa Hontiveros. Kasi nga medyo sa panahon ngayon mabango itong series sa Hontiveros. Bumabango sa taong bayan dahil nakita natin yung kanyang paninindigan, 'di ba, sa mga issue ng ating bayan. So actually nung nilaunch to, hindi lang naman siya ito, guys, hindi lang siya yan. Marami sila na NGO to na organization group. At kasama din dyan si Manny Pacquiao. Yan. Atin dito nakalagay din yan. Si Manny Pacquiao. Isa rin endorsement. So kasi yan yung joint the Christmas convoy to BRP Sierra Madre. So ang layunin kasi nito guys, na mag-ipon ng fundraising. Tapos yung maiipon nila na galing sa donation, ay ipambibili nila ng siguro mga grocery, mga pagkain, mga regalo sa mga Pilipina Coast Guard natin, mga Navy, Marines dyan sa BRP Sierra Madre, na kung saan ay nagsasakripisyo sila. Na alam naman natin ngayon, kulang man sa kagamitan, pero dedicated talaga sila na ipagtanggol ang ating bayan, particularly dyan sa West Philippines. So kung titignan mo naman, maganda naman ang hangarin, di ba? Bakit parang na-insecure sila? At parang galit pa sila. Gumagawa na nga ng tulong na sa mga ganitong klase, di ba? Na fundraising, na donation para ibibigay lang naman para makatulong at mapadama natin sa mga Navy, sa mga Coast Guard na sinusuportahan sila ng pamahalaan, no, ng mga taong bayan dahil sa kanilang kagitingan. Di ba? Ituturing mo na silang isang bayani dahil nga nakasalalay ang buhay nila dito. Ano mang mangyari, pwede silang mamatay dyan, guys. Kung magkaroon mo ng hindi maganda, na huwag naman sana mangyari, di ba? So kung titignan mo, napakaganda yung hangarin, di ba? Bakit na pinuputakte at binabatigos ng mga DDS vloggers ito? Di ba? So talagang naiinggit lang sila. Pero sa kabilang banda guys, kung titignan mo naman na sinabi nila nangangampanya daw at mukhang namumuliti ka na, di ba? Ganun talaga, di ba? Politician siya, di ba? So natural, ganyan ang gagawin niya. Ang lumalabas kasi dito guys, ang naka-frontline, kahit marami sila, grupo sila dito, itong si Senador Hontiveros, kumbaga siya yung nangingibabaw o lumilitaw dyan sa billboard na yan. Kasi nga sa yung senador at nakita naman natin kung paano siya lumaban sa West Philippine Sea. Talagang ino-object niya. Actually, gusto pa nga niyan dalhin sa UN Assembly, di ba? Pinigil lang itong si Allen Cayetano na ngayon tahimik na. Hindi mo alam kung ano na yung tayo niya. At marami pang ibang mga senador na mga pro-China, di ba? So nakita natin yan. Sila Idol Robin, sila Bato na tao ni Digo noong panahon na yun, talagang wala silang kontra sa China. Yes boss, yes amo lang ng yes amo kay Duterte na hindi naman sila tumulig sa o nag-object man lang. So ayun guys, maganda, di ba? Maganda yung hangarin nila. Ngayon kung politika talaga yan,
Mas maganda pa kung tatakbo nga kung ano ba, tatakbo si Senator Rentoveros, siyempre malayo pa naman. Pero ayon sa mga ah, politician na expert guys, sa politics expert, kailangan mas maaga. Tama naman yun guys, na mas maaga silang maghanda, mag-prepare sa kanila. Kung tatakbo sila, lalo na kung presidente, buong bansa yun, di ba? Actually guys, sa USA, ganyan. Di ba? Nakita naman natin pagkatapos ng election, nanalo si Biden. After 1 year lang, nag-a-announce na itong si Donald Trump na tatakbo muli pagkatapos niya matalo. So nakita mo, kasi sa kanila guys, 4 years lang ang term ng isang presidente, pero pwede tumakbong 2 beses. Kaya magiging 8 years yan. So ngayon, dito sa atin, isang beses lang kasi yan, 6 years lang, tapos bawal na tumakbo ulit. Lalo na kung natapos na yung terms mo. So, yun na nga, kailangan nakahanda sila kasi nga presidente ito, di ba? Hindi naman to biro-birong posisyon lang. At nakita na natin yan, guys, nung 2022. Di ba nakita natin na nag-announce lang ng candidacy itong si BBM, pagkatapos nung huling deadline ng filing of certificate, October na yun, di ba? Ilang buwan lang nag-prepare yan, October, November, December, January, February, March, halos 6 months lang. Presidente ito, ah. Ganun din si Lenny, di ba? Pagkatapos sa mauna ni Bongbong, kinabukasan din. Itong si Lenny naman, tumakbo. Buti pa nga si Isko, nag-announce kagad eh. Kasi ang maganda niyan, ngayon pa lang, talagang dapat pumuporma na. Pinapakita na sa taong bayan kung ano mga paninindigan nila sa issue, di ba? So, kasi ang narrative ng DDS, porket gumagawa ng mabuti, nagpapakita sa taong bayan, namumulitikan. Ganun naman talaga, di ba? Ganyan din ang narrative nila kay Martin Romualdez. Dahil doon sa issue ng confidential fund, dahil hindi na pagbigyan si Sara, tinanggal sa kanya yung 650 million na confidential fund, nagalit sila. Pinatakti rin si Martin Romualdez. Sabi kasi nila, ang aga-aga mo mamulitika, tagal-tagal pang 2028. Kasi ang nasa isip kasi guys, sa paniniwala ng mga diehard Duterte supporter, malakas itong si Sara. Siyempre, kay Sara sila, di ba? Malakas si Sara sa 2028. Kaya yung paniniwala sila na panalo na. Pero malayo pa nga 2028. Kung mamumulitika sila ngayon, mas maganda na para magkaalaman. Pero kung titignan mo, kay Senador Renteveros versus kay Risa, sa ngayon guys ha, mas mabango, mas maraming pumapanig ngayon at naniniwala kay Senador Ontiveros dahil sa kanyang mga pinapalagang mga issue. Una, di ba, sa West Philippine Sea. Matindi ang paniniwala niya dyan. Nilalabanan niya talaga yung China. Pangalawa, di ba, confidential fund. Di ba? Binabatikos din yan si Sara. Talagang hindi rin siya tumigil hanggat hindi natanggal. Sa mga smuggler, di ba? Nakalala niyo yung SR, yung number ng sugar importation number, di ba? Tinuligsa niya doon kasi smuggling din yun. Binanatan din ni si Panganiban doon, yung secretary ng agriculture, ay undersecretary ng agriculture. So nakikita natin may mga paninindigan at nakikita natin nag improve para sa taong bayan. Maganda yon kasi pinaglalaban yung tama, di ba? Pero pagdating dito kay Sara Duterte, siguro kaya na-insecurity mga diehard Duterte supporter. Si, si Inday kasi sa ngayon, wala lumulubog siya ngayon guys. Masyadong dumikit at kumapit yung confidential pa. Kaya ngayon, unti-unti na siyang nasisira. Tapos sabayan mo pa ng survey, di ba? Yung huling survey ng Pulse Asia, Octa Research Group, Publicus Asia, di ba? Lahat doon bumagsak ang kanyang trust, tiwala ng taong bayan at approval rating yung kanyang performance. Ibig sabihin, hindi niya nagagampanan ng tama ang kanyang posisyon o trabaho, lalong-lalo na sa DepEd, di ba? Secretary siya ng DepEd. So, sa ngayon, wala pa tayong nakikitang improvement. Wala pa tayong nakikitang pinapagawang kagaya laging sinasabi natin, mga world-class na school, public school na may aircon, kagaya ng ginawa ni Isko. Dahil yan ang problema natin, di ba? Shortage ng classroom. Shortage ng teachers. Di ba? At mga ano pang pangailangan sa education. Masyado siyang nababaling dun sa terorista, NPA. So ngayon, nangyayari, napababayaan niya yung education. Wala tayong nakikita, wala pa siyang napapatunayan, wala pa siyang resibong ginagawang maganda.
na talagang kumaga out of the box na ma-amaze yung tao, magbibilib ng tao. Wala pa. Yung ginagawa niya ngayon, mga common lang. Ginagawa na rin dati ng mga sekretary. Papasya sa isang eskwelahan, di ba? Magpipintura ng mga upuan, mga ganun pa lang. So, natatabunan niya ng kanyang controversial na confidential fund. Kaya kung ikukumpara natin, at ngayon nakikita natin, di ba, si Sara, paikot-ikot na siya ngayon. Kumakailan lang pumunta sa Nabotas, tapos sa mga probinsya, kasama pa nga si Amy Marcos. So even sila, tsaka sila Bongo Bato, nag-iikot na yan guys. Kasi yan sila Bongo, tatakbo ng 2025 na senator naman, midterm election. So ganun talaga, bakit yun hindi nila nakikita? Nakikita nila yung kay Senator Taveras. So insecure lang talaga sila. So kung ikukumpara natin sa kanilang dalawa, mas mabango ngayon si Sara. Hindi man, ayaw man nilang aminin yan, tatanggihan man nila yan, siyempre, dahil kay Sara sila, natatabunan ng mga confidential fund itong si Sara at lumulubog siya dito. Di ba? At ngayon, hindi lang yon, di sila Tiberos, pati ng buong kongreso ngayon, kalaban na ni Sara. Dahil kinalaban sila ng kanyang confidential fund, di ba? Sabi niya, kumakalaban sa confidential fund, kumakalaban sa kapayapaan. Ang kumakalaban sa kapayapaan, kumakalaban sa bayan. Tinanggal yung confidential fund niya, guys. Hindi po ibig sabihin. Yung kongreso, di ba? 316 yan. Mga congressman at congresswoman. Kinalaban siya. Kasi wala nang pumapanig ngayon sa kanya. Wala nang kumakampi. Bagkus iniiwan pa siya. Yung mga dating nagtatanggol sa kanya, iniwan na siya. Pumapanig na ngayon kay Martin Romualdez na pinag-iinitan din ngayon. Dahil tatakbo nga yan. Dahil sinabi, binulgar din niya ni Digong, di ba? Sa SMNI. At sumabit din si Digong, di ba? Dahil sa kanyang death threat, sasampahan pa ngayon ng kaso, itong Makabayan Black, at yung nakuwang ebidensya ni Trillanes, na sinubmit na daw sa ICC dahil sa kanyang EGK naman sa Davao at saka dito sa buong bansa, particularly dito sa Metro Manila. So nakikita natin, di ba guys, unti-unting nasisira itong si Sara Inday, sumasablay pa yung tatay niya, nadadamay pa, versus kay Risa na bumabango. Kung pareho silang namumulitika at saka si Martin Romualdez, okay yan kumpara naman sa bayan. At maganda rin naman ginawa ng Kongreso, di ba? Nilipat yung realignment ng budget ng DepEd at OBP sa Philippine Coast Guard at mga Navy natin, di ba? So which is, ito rin yung ginagawa ni Rizal Taveras, di ba? At dito ang West Philippine Sea, di ba? Pinagmamalasakitan ng mga mangingisda, mga Coast Guard, Navy, di ba? So tama lang, kumbaga nasa tamang direksyon sila. So dapat ang gawin na lang nila, gumawa ng mabuti rin si Sara. Huwag puro ganitong binabati ko sa mga kalaban niya, sabihin natin kalaban niya sa politika. Gumawa sa sarili ng diskarte para mapansin din ng taong bayan. Ang problema, ang napapansin kay Inday, yung confidential fund na talagang dumikit na, kumapit na. Pag sinabi mong confidential fund, pag binabanggit yan guys, tumatatak Sara Duterte. Hindi yung may tatanggi. At talagang sila mismo, di ba, naliligalig na, natatarad na sila Roque, yan, si Roque, kinakalaban niya na rin ng mga kongreso, di ba, mga dati niyang kasama sa kongres, binabanatan niya. Akala mo na, malinis siya, di ba? So ngayon, lumalabas, talagang wala, guys, nasisira talaga si Sara habang bumabango itong si Risa Ontiveros. At sana magpakita pa ng galing itong si Risa at pakita pa niya kung gaano niya kamahal ng bayan natin at taong bayan, paano paglaban sa mga bagay na malaking issue na makikinabang ng taong bayan. So yan guys. Kaya guys, ano sa tingin nyo? Mas okay ba sa inyo si Inday o si Risa kung pagbabasihan sa ginagawa nila ngayon at sa mga issue nila? Alright? So hanggang dito na lamang po. Abangan nyo sa susunod kong vlog. Thank you very much.